Sa Psalms 7, babasahin natin ang verses 1 hanggang 17. Sabi, O Panginoon kong Diyos, narangan lang ako sa iyo. Iligtas mo ko sa lahat ng umahato sa akin at iligtas mo ko. Baka gaya ng leon ay durayin nila ako na kinakalagkad ako papalayo at walang sumakloro. O Panginoon kong Diyos, kung ginawa ko ito, kung may pagkakamali sa mga kamay ko, kung ako'y gumanti ng kasamaan sa aking kaibigan o nilooban ng aking kaaway na walang dahilan, hayaang habulin ako ng aking kaaway at abutan ako, at tapakan niya sa lupa ang buhay ko at ilagay sa labong ang kaluluwa ko. Ikaw ay bumangon, O Panginoon, sa iyong galit. Itaas mo ang iyong sarili laban sa puot ng aking mga kagalit. At gumising ka dahil sa amin. Ikaw ay nagtakda ng pagsusuri. Hayaan ang kapulungan ng mga tao ay pumaligid sa iyo at bumalik ka sa taas sa ibabaw nito. Ang Panginoon ay humahatol sa mga bayan. Hatulan mo ko, O Panginoon, ayon sa aking katwiran at ayon sa taglay kong katapatan. O naway magwakas na ang kasamaan ng masama, ngunit itatak mo ang matuwid, sapagkat sinusubok ng matuwid na Diyos ang mga puso at mga pag-iisip. Ang Diyos ay aking kalasag, na nagliligtas ng pusong tapat. Ang Diyos ay hukom na matuwid, at isang Diyos na araw-araw ay may galit. Kung hindi magsisi ang tao, ihahasa ng Diyos ang tapat nito. Kanyang inihanda at inupang ang kanyang palso. Nakakamatay ng mga sandata ang kanyang inihanda, kanyang pinagniningas ang kanyang mga pana. Narito, siya'y nagdaramdam ng kasamaan at siya'y naglihim ng kasamaan at nanganak ng kabulaanan. Siya'y gumawa ng hukay at pinalaming pagpusa at nahulog sa butas na siya ang may gawa. Bumabalik sa sarili niyang ulo ang gawa niyang masama at ang kanyang parasan sa sarili niyang bumbunan ay bumababa. Ibibigay ko sa Panginoon ang pasasalamat na nararapat sa kanyang katwiran at ako'y aawit ng papuri sa pangalan ng Panginoon ang kataas-taasan. Pinamagatan kong suriin mo puso ko, Panginoon. Suriin mo puso ko, Panginoon. Dahil gusto nating tayo paniwalaan ng mga tao, nanunumpa tayo sa kanila. Sinasabi nating sumpa man, diba? Pex man, cross my heart. Nagsasabi ako ng totoo sa iyo. Pinagkadalasan ng ating pangako, nanunumpa. Ito ba'y magagawa natin sa panalangin natin sa Diyos? Pex man, cross my heart. Ibig sabihin, examine my heart. Well, hindi ito magagawa sa Diyos. Alam natin na ang Diyos nakakita ng ating puso. Alam niya ang nilalaman ng ating puso. Kaya hindi natin pwede sabihin, sumpaman, nangangako ako sa iyo. Hindi pwedeng manalangin tayo na gano'n ang ating panunumpa, kundi dapat tayong manalangin na ipasurin natin ang ating puso sa Diyos. Na bakit natin kailangan manalangin na ipasusurin natin sa Diyos ang ating puso? Dahil ito ang dapat at ito ang kalooban ng Diyos. Ang sabi nga ng Panginoon sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, ganito ang sabi, 1 Samuel chapter 16 verse 7, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, ito yung pangyayari na kung saan pinapunta ng Diyos si Samuel sa bahay ni Jesse upang magpahid o mag-anoint ng panibagong king. Nakita ni Samuel ang anak ni Jesse na ay gwapo, matitipulo, malaking tao, talaga namang adonis talaga ang katawan. Kaya akala ni Samuel, yung panganay na si Abinadab, ito na, sapagkat mataas, tsaka gwapo, golden ang buhok,
magandang braso. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, Samuel, makinig ka sa akin. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, huwag mong tignan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan sapagkat aking itinakoy siya. Sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon na gaya ng paningin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa ating panalangin, sumpa man, Lord, nagsasabi ako totoo, dahil nakikita ng Diyos ang ating puso, gaya ng sinabi rin sa Jeremiah, chapter 17, verse 9, ay napakalinaw na nakikita ng Diyos ang ating puso. Ang sabi sa Jeremiah 17, verse 9, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Kahit sarili natin, hindi natin alam puso natin, pero nakikita ito ng Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng manumpa sa Diyos, Lord, 6 months, close my heart. Hindi pwede. Pero, ang dapat lang, aminin natin na kadalasan tayo ay nadadaya ng ating sariling puso. At kuminsan yung ating sariling puso mismo nagtuturo sa atin na ipagtanggol kahit mali yung ating ginagawa. Sinasabi ng puso natin, kamaganda, tama yung ginawa mo. Bahala sila. So, ano dapat natin gawin upang huwag tayong gumawa ng ganun panumpa sa Diyos? Ito ang ating text, tularan natin sa gabi. Kung paano siya nagpasuri ng kanyang puso. Hiniling niya sa Diyos na suriin ang kanyang puso kung ito'y nagkakasala. Dahil alam ni David na pinoprotektahan ng Diyos ang mga inosente at inililiis niya ang plano at buhay ng mga masama. Alam ito na David. Naniwala si David sa kanyang sarili na siya ay isang inosente, kaya tumawag sa Diyos, nanalangin siya. Pero nagpasuri pa rin siya. Anong dahilan? Ang dahilan ng kanyang pagpapasuri sa Diyos ng kanyang puso ay tatlo. Una, nais niyang maligtas sa ngipin ng kanyang kaaway. Ikalawa, nais niyang makubli sa kapangyarihan ng Diyos. Ikatlo, nais niyang magpuri sa biyaya ng Diyos. So anong unang dahilan kung bakit dapat natin ipasuri ang ating puso sa Diyos upang tayo ay mailigtas sa ngipin ng kaaway? Kung ating babasahin verses 1 and 2, pagkatapos tuloy tayo sa 6 and 9, bigyan natin ng pansin ito. Sabi, O Panginoon kong Diyos, nangangalang ako sa iyo. Iligtas mo ako sa lahat ng humahabol sa akin at iligtas mo ako. Baka gaya ng leon ay durayin nila ako na kinakalaglag akong papalayo at walang sumuklolo. At tignan natin ang 6 hanggang 9. Ikaw ay bumangon o Panginoon sa iyong dalig. Itaas mo ang iyong sarili laban sa puot ng ating mga kagaling. At gumising ka dahil sa akin, ikaw ay nagtakda ng pagsusuri. Hayaang ang kapulungan ng mga tao ay tumaligid sa iyo at tumalik ka sa taas, sa ibabaw nito. Ang Panginoon ay mahabol sa mga bayan. Hatulin mo ako, Panginoon, ayon sa aking katuwiran at ayon sa taglay kong katapatan. O naway, magwakas na ang kasamaan ng masama, ngunit itatag mo ang matuwid sapagkat sinusubok ng matuwid na Diyos ang mga puso at mga pag-iisip. Mapapansin natin dito, na unang-unang mapapansin natin, si David, humingi siya ng kaligtasan sa Diyos mula sa ngipin ng mga kaaway, hindi dahil ginamit niya ang kanyang sarili, kundi nais niyang humingi ng kaligtasan hindi sa kanyang sariling gawa at lakas. Verses 1 and 2. Kundi ang kanyang humingi kaligtasan ay kapangyarihan ng Diyos. Si David, hari, makapangyarihan, marami sa tauhan, dahil ang kalaban na rito, actually, Benjamite na si Cus. Pero hindi niya ginawa yun. Kaya niyang gawa ng masama, yung mga tao gumagawa sa kanyang masama, pero
mas inibig niya na sa Diyos siya humingi ng tulong. Nanandong siya sa Diyos. At ang sabi niya, iligtas mo ko sa ngipin ng aking mga kaaway. At hindi lang yun, kundi sinasabi niya, iligtas mo ko sa sarili kong paraan at lakas. Minsan yun ang problema natin eh. Tsaka tayo hingi sa Diyos kapag nakagawa na tayo ng aksyon. Pagka nagkamali tayo, doon tayo natin. Pero si David, tunahan natin. Hindi siya gumawa ng aksyon hanggat hindi mo na siya lumapit sa Diyos at nanalangin. Yun talaga ang the next step. Yun talaga ang kalooban ng Panginoon. Dahil alam ni David, ang kanyang kaaway ay napakalagas. Ang turing pa man niya sa kanyang kaaway sa verse 2 leon eh. Yun ang sabi niya. Leon, lumululay. At mahal siyang kalaggaring, papalayo, at wala nang makakasaklo sa kanya. Alam natin ang leon kung paano lumapayan ng kaaway. Kaya hindi gumawa ng aksyon si David dahil alam niya napakatindi yung kanyang kaaway. Kaya sa kanyang paglapit, natitiyak ni David malinis ang puso niya. Wala siyang ginawang aksyon laban sa kanyang kaaway. Kaya tiwala siyang tumatawag sa Panginoon. Alam niyo minsan pagka nananalangin tayo, nakagawa na tayo ng mali, saka tayo lalapit sa Kanya. Konsensyado tayo, di ba? Guilty tayo. Pero yun ang tinuturo sa atin dito ng Diyos, na bago tayo makagawa ng aksyon, kahit sabihin natin nasa tama tayong katwiran, ngunit kailangan natin ihingi sa Diyos ang gabay, huwag tayo gumawa ng ating sarili ng tao. Now, alam natin malinis ang puso ni David dito sa pagkatilulad ng Diyos. Ganyan pa man, humingi pa rin siya ng pagsusuri. Kasi minsan, yung puso talaga magdalaya. Alam ni David, hindi niya ang puso niya. Pero gusto niya ang Diyos, ang siya magsuri sapagkat ang Diyos ang nakakabatid. Kaya sabi sa verse 3, O Panginoon kong Diyos, kung ginawa ko ito, tinan niyo, kung meron siyang ginawa laban sa kanyang kaaway, kung may pagkakamali sa mga kamay ko, kung ako'y gumanti ng kasamaan sa aking kaibigan o nilooban ng aking kaaway na walang dahilan, hayaang habulin ako ng aking kaaway at abutan ako at tapakan niya sa lupa ang buhay ko at ilagay sa labok ang kaluluwa ko. Kung may nagawa mga akong Panginoon na hakbang, na nauna, bago ako lumapit sa iyo, suriin mo puso ko. At kung sa iyong paghatol sa puso ko ay may nagawa na ako, na pamanahan kita, hayaan mong lurahin ako ng aking kaaway. Magklase, no, si David. Kung may nagawa akong hakbang, na hindi ko muna sinuri sa iyong Panginoon, hayaan mo, hulihin nila ako, hiyain nila ko, bublog nila ako sa aking kalaliman at kababaan kahihiyan. Pero dahil sa wala siyang ginawa at ang Diyos mismo nagsasabi sa kanya, alam natin Psalms 139, Search me, O God, and know my heart, and sinabi. At sinabi ng Diyos, talagang He is the man who seek after God's own heart. Kaya sabi niya sa 6 and 9, ganun ang prayer niya. Ikaw ay bumangon, O Panginoon, kaya siya ay humingi ng tulong sa Panginoon. Lord, gumawa ka ng aksyon. Gawin mo ang ayon sa iyong kalooban dito sa mga taong kumakalaban sa akin, umahabol sa akin. Tinutubis ako parang leon. Yun sinabi niya sa verse 6, 7, 8, and 9. Kaya sabi sa verse 9, O naway magwakas na ang kasamaan ng masama, ngunit itatak mo ang matuwid, sapagkat sinusubok ng matuwid na Diyos ang mga puso at ng mga pag-iisip. Sinabi ng talata rito na, Be holy, for I am holy. Maging matuwid ka muna. Dahil sa iyong katwiran, doon ka rin susubukin ng Panginoon. Dahil kung tayo masama na, sabi natin sinusubok tayo ng Panginoon, mali yun. Yun ang prayer, David, hayaan mo. Kastiguhin ako dahil sa aking mga maling aksyon. Din ikalawang dahilan bakit natin pinapasuri ang ating puso ay upang makapagkubli sa kapangyarihan ng Diyos. Yun ang layunin David talaga. Pagkubli siya sa Diyos.
Ayaw na magtiwala sa kanyang sariling lakas. Sabi sa verse 10, ang Diyos ay aking kalasag na nagliligtas ng pusong tapat. Hindi sinabing nagliligtas ng mga taong nagkamali. Bagamat may biyaya ang Panginoon. Pero sabi, ng pusong tao may tapat na puso. Ang Diyos ay hukom na matuwid. At isang Diyos na araw-araw ay may galit. Saan kaya nilang galit ng Diyos? Sa mga tao, sa mga unbelievers? Alam natin si David, naranasan yung galit ng Diyos sa loob ng isang taon. Dahil siya nagkasala kanino? Kay Bathsheba. At kay Uriah. Kaya ito'y mag-pray siya. Hindi na kayang maging hipokrito dahil parang naagnas yung mga buto ito ay kaya siya. Alam na ng buong kingdom kung anong ginawa niya. Pero tinago pa rin niya ito sa loob ng isang taon. Pero sa mata ng Diyos, sabi niya, napakabigat ng kamay mo sa balikat turot. Hindi ko na kaya. Hanggat hindi ko inilabas ito, hanggat hindi ko kinunfess sa iyo, hindi matatahimik. Araw-araw. Naram natin, kailangan talaga dyan ang pagkisisi. Kaya sabi ni David dito, nagpasuri siya dahil ang sabi dito sa verse 10, ang Diyos ay kalasag ng taong may tapat na puso. Hindi siya kalasag ng mga taong sinungaling ang puso. Tapat na puso. Now, alam natin na ang Diyos ay makapangyarihang kalasag ng mga taong may pusong tapat. Hindi tayo mapapahiya dyan. Ngunit tandaan din natin, ang Diyos ay matuwid na hukom. He is a righteous judge. So sabi sa 11, ang Diyos ay hukom na matuwid. At isang Diyos na araw-araw ay may galit. Kanino kaya siya nagagalit? Nagagalit ang Diyos araw-araw sa mga taong hindi marunong tumanggap ng kasalanan. Mga taong hindi nagsisisi. Kaya kung humatol ang Diyos, sabi ni David, you are righteous and just. Dahil nakikita mo ang puso ng tao. Ito sinabi niya sa Psalms 51 verse 4. Ano sabi ng Diyos sa Psalms 51 verse 4? Sabi niya, laban sa iyo lamang ako ng kasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin upang ikaw ay alilin ka na pag nagsalita ka at maging malinis pag humatol ka. Dahil ito yung kasalanan niya ni Bathsheba Sa loob ng isang taon, tinago niya ito. Kung sa tingin ng tao, malaking kasalanan David kay Bathsheba sapagkat siya ay nangalan niya. Malaking kasalanan niya kay Uriah sapagkat si Uriah ay kanyang pinapatay sa pamagitan ng sulat. Pero saan lahat galing yung batas na yon? Thou shalt not commit adultery and thou shalt not kill. Sa Diyos. Kaya sa Diyos tayo nagkakasala once na tayo nagkasala sa kapwa. Kaya nga sabi ng Panginoon sa atin, huwag kayong gumanti sa mga gumagawa sa inyo masama. Kaya nga righteous ang Diyos kapag siya ay umatol. Kaya ang Diyos nagagalit araw-araw sa mga hindi nagsisisi ng kasalanan. Tingnan niyo ang sabi sa verse 11 hanggang 16. Ang Diyos ay hukom na matuwid at isang Diyos na araw-araw may galit kung hindi magsisi ang tao. Alam ni David yun, kung hindi siya, kasi naranasan niya for 1 year. Kung hindi magsisi ang tao, ihahasa ng Diyos ang tubak dito. Sakit nun, no? Kanyang inihanda at inuumang ang kanyang palaso. Parang lagi, tatamaan ko palagi ng palaso. Nakamamatay na ang mga sandata ang kanyang inihanda. Alam natin yung nakamamatay na sandata, ito yung providence. Accidente, sakit, ano ba nga? Hirap, gutom, diba? Andan yan eh.
Kanyang pinagniningas ang kanyang mga pana. Narito, siya'y nagdaramdam. Ito ngayon ang sabi sa ginagawa ngayon ng tao. Natignan natin, ang sabi rito ni David, ang Diyos ay laging galit sa mga tao masama. Hindi yung humahatol sa kanya, kundi mga taong tulad niya kung hindi siya nagsisisi. Lagi naghahanda ng parusa sa mga hindi nagsisising tao. Ang parusa ay nakamamatay. Basically, nakakamatay talaga. Pero alam natin, hindi sa impyerno. Kasi hindi niya pwedeng mapahamak ang kanyang mga tao sa impyerno. Kundi, mapapahamak ang kanyang mga tao bunga ng kanyang kasalanan. Consequence ng kanyang kasalanan, magdurusa talaga siya. So, bakit galit ang Diyos sa mga walang pagsisisi? Bakit nagalit ang Diyos? Dahil ba sa kasamaan? Dahil sa kasalanan ginagawa natin? Well, actually, yes. Pero ang sabi ni David, ito hindi ganun eh. Verse 14. Ang sabi niya sa verse 14, narito, siya'y nagdaramdam ng kasamaan. Nakikita ng Diyos, yung mga taong gumagawa ng kasalanan na hindi nagsisisi, siya yung nakakaramdam ng sakit ng kanyang ginagawang kasamaan. Nagdaramdam yung taong yun. Subukan nyo, meron kayong kaaway, asawa nyo, hindi nyo pinati, hindi nyo, di ba araw-araw masama nyo, naglusa kayo, nag-aasnet kayo dahil hindi nyo pinakausap yung tao. Yun ang nangyari. Ang sabi rito ng David, narito, siya'y nagdaramdam ng kasamaan at siya'y naglilihim ng kasamaan at nangangalap ng kabulaanan. Pero mo, nagbubuntis siya ng kasamaan. Ang labas nito, puros kabulaanan yung kanyang mga bukod kanyang buhay. Ganun ang Diyos siya pinahinang pag-uwi sarili. Sabi nga ng Panginoon, hindi siya natutuwa sa kamatayan ng wicked. Hindi siya natutuwa sa kamatayan ng isang masama. Kaya galit ng Diyos. Kasi yung kanyang iniligtas, yung kanyang tinubos, nagdurusa dahil sa kanyang kasalanan kasi may consequence sa kasalanan. Then 15, siya'y gumagawa ng hukay at pinalalim pang pusa. At nahulog sa butas na siya ang may gawa. Diba? Pag gumawa tayo, anong tinanim natin, ayayin natin yun. Maghintay lang. Ayaw ng Diyos ng gano'n. Kaya nagagalit siya araw-araw sa mga tao niya na hindi nagsisisi dahil inaanin niya ang kanyang kasamaan. Verse 16, bumabalik sa sarili niyang ulo ang gawa niyang masama. At ang kanyang karasan sa sarili niyang bunbunan ay bumababa. Sakit na, di ba? May kasabihan tayo na ikaw na mismo kumuha ng martilyo para ipukpok sa iyong sarili. At sabi nga ng Panginoon, you cannot kick against the prick. Hindi ka pwedeng sumipa sa kalason. Ikaw hindi mo pwedeng sumayin ang kalooban ng Diyos. Gagawa ka ng paraan. May paraan ng Diyos palagi sa problema, sa ating pangangailangan. May paraan ng Diyos. Ulahin mo siya. Huwag kang gumawa sarili mo parang sumisipa sa kalason. Ikaw rin masasaktan. Bandang tuli. Lahat ng ginagawa mo na iwalay sa Diyos, masama yun. Bumabalikan sa iyo. Alala niyo yung commercial sa TV? Yung may isang tao na walang galang, wala siyang pakialam kung sino man tamaan, yung mga pagtapon niya ng basura sa bintana, sa pinto, nakakagis niya yung kanyang basura sa kalsada, pagdating ng baha. Saan pupunta yung lahat ng tinapon niya? Pagbukas na ng pinto, pasok lahat ng basura. Kaya din ang buhay natin, mga kapatid, hanggat tayo ay gumagawa ng sarili nating paraan na hindi ayon sa Panginoon at lumalat at ilalit sa Panginoon, babagsak sa iyong bumbunan ang lahat ng inyong ginagawa. Kaya, napakasarap pong pasurin natin sa Diyos ang ating puso dahil mandarayo yung puso natin. Una, para tayo ay maligtas sa ngipin ng kaaway. Dalawa, para tayo makapanganlong o makakumpli sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi tayo mapapahama. Then ikatlo, para tayo makapagpuri
sa biyaya ng Diyos o sa Diyos. Dito nga sabi 17, sabi ni David, after nasabihin niya na lahat ng ginagawa ng masamang taong hindi nagsisisi, pero alam niyang siya'y matuwid, at siya'y nagsisi rin, eventually, ang sabi sa 17, ibibigay ko sa Panginoon ang pasasalamat na nararapat sa kanyang katuwiran. At ako'y aawit ng papuri sa pangalan ng Panginoon ang tagas-taasan. Now, paano tayo makakaawit ng papuri? Paano tayo magbibigay ng ating pasasalamat? Una po ng kanyang biyaya kung hindi tayo nagsisisi ng ating kasalanan. Kaya nga, kung tayo po ay nagpapasuri at maligtas tayo sa kaaway at tayo makapagpupuri ng gusto sa kapangyarihan ng Diyos, ay makapagpupuri tayo sa Panginoon ng kayapa. Ang sarap ng sumamba. Diba? Ang sarap sumamba. Malaya nating may bibigay ng pasasalamat na nararapat sa katwiran ng Panginoon. Matwid ang Panginoon. Kaya bibigay natin ang ating pasasalamat. At ito ang sinasabi ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 hanggang 18, di ba? Ang sabi doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 hanggang 18. Ang sabi, sige. Ang sabi ni Pablo, context ay sa context ng ating pag-aaral na tayo ay malinis ang puso dahil nagpasuri tayo. Ang sabi nito ni Pablo, magala kayong lagi. Talagang magagala kayong lagi. Magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Kaya nga sarap magpasalamat. Ito kalooban ng Diyos sa atin. Na ano bang providensya natin na dumaraw sa atin na alam nating hindi ito bunga ng ating kasalanan, ay masarap magpasalamat sa Diyos. May bibigay natin ang ating pasalamat. At hindi lang yun, malaya tayong aawit ng papuri sa pangalan ng Panginoon ang kataas-taasan. Diba? Tingnan niyo ang sabi sa Hebrews chapter 13. Hebrews 13 verse 2. Ang sabi ng tao rito na napalaya. Ang sabi sa verse 2, verse 15, I'm sorry. Verse 15. Kaya sa pamamagitan niya ay maghandog tayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatwi, ay ng bunga ng mga labing nagpapasalamat sa kanyang pangalan. So yung papuri at pagpapasalamat ay magkakampanya. So ano kung dahilan bakit papasurin natin ang ating puso sa tuwing tayo ay mananalangin sa Diyos? Upang tayo ay maligtas sa ngipin ng kaaway, upang tayo ay makakubli sa kapangyarihan ng Diyos, at ito upang tayo ay makapagpuri ng payapa sa Diyos. So, lagi natin ipasuri ang ating mga puso sa Diyos upang tayo may ligtas sa ngipin ng mga kaaway, upang tayo may kubli sa kapangyarihan ng Diyos, at upang tayo makapagpuri ng malaya sa Diyos. Tayo mananalo.